Kung ang pusa ayon sa kasabihan ay may siyam na buhay, si Chiquito ay tila may kahawig din sa pusa. 6 na beses na daw itong muntik nang mamatay ayon sa kanya. Halika at sundan ninyo ako at ating alamin kung paano ito nangyari sa kanya. Minsan sa isang shooting ng pelikula nung siya ay nabubuhay pa na may pamagat na adre ayos na ang buto-buto. Ikinuwento niya sa ilang mga reporter ang nangyari sa kanya. Bago ang shooting ng pelikulang ito, mahigit 2 buwan muna siya sa ospital dahil sa isang aksidente sa scooter. Ang akala ko ay sa purgatorio o sa langit na ako matatauhan pagkaraan ng sakunang iyon. Natatawa pa ang salaysay ni Chiquito. Marami ring oras na nakalimot ako sa sarili. Talaga lamang na hindi ko pa oras, wika nga. Marahil ay inibig ng Diyos na palawigin pa ang aking buhay upang madulutan ko ng kasiyahan ang madlang manonood ng pelikulang Tagalog. Marahil ay inibig niyang magpatuloy ako ng pagpapasakit ng tiyan ng madla. Ako naman ay labis na nagpapasalamat sa dakilang lumikha. Ang pang-6 na sakuna sa buhay ni Chiquito samantalang nakasakay siya sa kanyang scooter ay pinakamalubha sa maraming pakikipaglaban niya sa kamatayan. Mahigit 1 buwan siyang nananatili sa paggamutan. Akalain mo ba namang makatulog ako habang tumatakbo ang aking scooter? Sabi pa ng mapagpatawang si Chiquito. Kasi ay antok na antok ako ng mga sandaling iyon. Dahil sa lamig ng hangin ay tuluyan akong nakalimot sa aking sarili. Nang magising ako ay nasa paggamutan na ako ng St. Anne. Bumangga raw ang scooter ni Chiquito sa isang humahagibis na sasakyan. Kaya tumilapon siya ng malayo, nagasgas at nasugatan ng maraming bahagi ng kanyang katawan, lalong-lalo na ang kanyang pigi at mukha. Maraming ulit siyang inopera kasabay na rin ang pagpapaopera ng kanyang mata. Talaga namang parang mapupugto ang hininga ko habang inoopera ang aking pigi. Nangingiwing sabi ni Chiquito, sa lakas ng sigaw ko'y nagtakbuhan yata ang mga nurses. Biro pa niya. Ang pagkakomiko ni Chiquito ay hindi nawawala. Nagpapatawa pa rin siya sa loob ng paggamutan. Madalas tuloy na matawa ang mga bantay na nurses at manggagamot sa kanyang mga kalukuhan. Kaya naman, hindi nagmukhang malungkot na silid ang paggamutang kanyang kinaratayan. Ang karamihan ng aksidente ni Chiquito ay sa pagsakay niya sa scooter o motorsiklo. Natatandaan pa niya ang isa pang nakakatawang pangyayaring naganap sa kanyang buhay samantalang nakalulan siya sa kanyang scooter. Samantalang binabaybay ko ang kahabaan ng Avenida Rizal ani Chiquito, bigla na lamang humagibis ang isang jeep. Sapagkat wala na akong paraan upang makaiwas pa sa sakuna, minabuti ko ang tumalon. Sa kabutihang palad naman ay napasabit ako sa isang tumatakbong jeep at sabay sigaw na nasabi kong baklaran, baklaran, lalakad na. Tuloy-tuloy namang bumangga ang aking scooter sa likod ng jeep. Wasak na wasak ito. Minsan naman, samantalang nakasakay pa rin siya sa kanyang scooter, ay bigla namang ginipit siya ng isang sasakyan hanggang siya ay mabunggo. Umilapon siya ng mahigit sa 5 dipa. Sumubsob siya sa buhanginan at nagkagalos-galos ang kanyang mukha. Hindi lamang ito ang kagilagilalas na pangyayaring naganap sa buhay ni Chiquito. Sa karerahan ng kabayo naman ay may karanasan siya. Nakasakay siya noon sa kabayo at sa kasamaang palad naman ay nahulog siya. Ang kanyang kanang tainga naman ay nayapakan ng rumaragasang kabayo kaya't napilas ito. Pinaghanap niya ang kanyang nawalang tainga at nakuha naman niya at naikabit naman itong muli. Alam ba ninyo kung ano ang aking kinatatakutan? Ang natawa pa ring wika ni Chiquito. Baril o kaya'y patalim. Ewan ko lamang kung maliligtasan ko pa ang dalawang ito. Bukod sa pagiging komedyante sa pelikula, ay isa ring alagad ng batas si Chiquito. Ilan lamang siya sa maraming bituing kagawad sa tanggapan ng pulisya. Kabilang narito si Silverio Ramiro at Jose Vergara ng Dalisay Pictures.
At dahil marahil sa kabilisan ni Chiquito kaya naman 6 na ulit na ring nakaligtas ito sa kamatayan. Bukod sa pagiging sikat ni Chiquito noon, isa rin siyang mahusay na mga awit. Pambihira ang kanyang tinig. Maraming pagkakataon na lumabas siya sa dulaang opera. Ngunit ilang beses man niyang nalusutan ang kamatayan. Hindi lingid sa ating lahat na tayo ay uuwi sa ating pinanggagalingan. Namatay si Chiquito sa edad na 65 dahil sa kanser sa atay sa Makati Medical Center noong July 2, 1997. Naiwan niya ang kanyang byuda na si Vilma Isidro Pangan. Ang mag-asawa ay may 7 anak. Tinawag ng Philippine media ang araw ng kanyang kamatayan na The Day the Laughter Died. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.